yung ano ko, camera. Naka-front cam eh. Pero dinig nyo naman yung ano ko, no? Naririnig Yung mo, boses ko, Junrek. di ba? Yes Naririnig mo, bro, Junrek. yes bro, Pastor Lloyd, rinig naman. Pero medyo malabo lang yung ano ko. Yung camera. Oh, So, medyo madilim medyo talaga. dim yung light, dim siya pero kita pa rin naman kahit papaano. Okay lang din. Importante madinig ang ano, ang boses ko. So, what's up, Pastor Lloyd? Ano ang topic ninyo? Tapos ano yung roles ninyo dito ulit? Simple lang naman dito. Kasi yung ang naabutan ko na ay yung na-discuss ni siya ata yung moderator sa ano debate ni na RA pero hindi ko siya kilala. Naabutan ko lang na-discuss niya about sa hierarchy at leadership ni Pedro na siya ang pinaka may mas authority. Pinakaunang Santo Papa, yun ang kanilang topic bro. Pinakaunang Santo Papa bro, yun ang kanilang topic. Pinakaunang Santo Papa, tapos siya yung mas may otoridad kay Pablo at sa ibang mga apostoles, tama ba yun? Wala kaming turong ganyan. Wala. So ano yan lang, na-emphasize niya lang na si Peter ang unang Santo Papa. Yun ang ano nila, topic nila. unang Santo Papa, pero naniniwala din kayo na lahat ng mga apostoles ay pantay-pantay. Unang Santo Papa ng Iglesia Katolika. At ang mga apostoles ay pantay-pantay bagamat pinamumunuan sila ni Apostol Pedro. Okay. So, pinamumunuan. So, sa ni term Apostol na Pedro. pinamumunuan. Okay, so doon muna ako Sige, go ahead bro. Magsimula. May nag-comment dyan ngayon lang di ko ma-recall si ano ata yun eh. Darlene May. Yung punto niya kasi sa Mateo 16. Patungkol doon sa bato at nabanggit mo rin ito, Brother Jando. Kaya dyan muna ako magtatanong, okay lang ba? Okay lang bro. Okay. So may nabanggit dyan, ikaw Pedro, ano ko lang yung naikot ko sa kanya, balikan ko lang. Yung naikot ko sa kay ma'am. Mateo 16:18. Sino ang batong tinutukoy dito? Sabi mo si Pedro. Sabi na talata, ikaw ay Pedro at sa batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. May binanggit na Pedro at sa batong ito. Parang mayroong play of words. Petros, Petra. Aware ka na dalawang klaseng bato ang binanggit sa Mateo chapter 16:18? Petros at Petra. Sa ano bro? Sa Aramaico may dalawang kipa na nakasulat. Pero yung dalawang kipang yan, isa lang ang tinutukoy. Pag sinabing Petros, tumutukoy yung nang banggitin ni Kristo, bato, tama? Nang banggitin ni Kristo yung Matthew 16:18, hindi siya gumagamit ng wikang Grego. Sinulat lang yan ni Mateo sa wikang Grego. Pero nang banggitin ni Kristo ang Matthew 16:18, hindi siya gumamit ng wikang Grego. Ang ginamit niya... Hindi ko sinabi kung sa wikang Grego o sa ano. Pero yung tinutukoy ko, may dalawang klaseng batong binanggit. Walang dalawang klaseng bato dyan. Akala nyo lang dalawang klaseng bato kasi sa Greek word na Petros at Petra. Kaya akala nyo... Wait lang bro. Sumasagot ako eh. Sige bro. Ay! Nagiinit na ako. So gusto ko lang i-clarify, so mali yung pagkasali ni Mateo na Petras o Petro o para sa inyo yung Petras at Petro ay isa lang ang kahulugan. Hindi mali. Akala nyo lang magkaiba.
kasi sa pagkakabanggit Petros at Petra. Yun ang ano dyan kasi hindi ginamit sa Greek word ang Petra sa pangalan ni Pedro kasi lalaki siya. Yung Petra kasi feminine yun Ang feminine. babae. Oh. Oo. Kaya hindi ginamit sa kanya ang Petra sa Grego. Pero nang banggitin niya ni Kristo, ang ginamit niyang wika Aramaiko. Ngayon, sa wikang Aramaiko, dalawang kipa ang binanggit dyan. O, dalawang kipa. Yang kepa na yan ay tumutukoy kay Pedro, wala nang iba. Kung babasa natin yan sa Good News Translation, ganito ang pagkakasabi. And so I tell you, Peter, you are a rock. And on this rock foundation, I will build my church. Kaya ang kepa, Bro, medyo translation yung gamitin natin. bro, Hindi wag yung kang ano. wag kang makialam sa translation ko. Kasi hindi naman ako gaya niyo na sirado lang ang utak sa King James Version. Hindi. Kasi nga, mali-mali ang pagkasalin. Wala kang Gumagamit pakialam. kayo na Labasan mo ko. mga version ng Labasan Biblia mo ko. o ng translation Labasan mo ko para ng sumuporta sa maling turo ninyo. Kaya bro, labasan mo ko ng Bible scholar na nagsasabing maling translation ang Good News Translation. Pag may nailabas kang Bible scholar na nagsasabing maling salin ang Good News Translation, saka na ako maniniwala sa'yo. Hanggat wala kang Bible scholar na may pakita na yan ay bogus translation, tumahimik ka na lang. o sige Del, binigyan tayo ng bunganga para magsabi. O Binigyan tayo ng Dapat. utak para mag-reason. dapat kung magsasalita ka, may referensya. Ayoko yung tanggapin yung mindset mo eh. Sabi mo maling salin. Sinong nagsabi maling salin yan? Ikaw rin. Mali. O ganito na lang bro. Sa Biblia, aside sa Mateo 16:18 na nabanggit si Peter ay Petros na maliit na bato. Huwag mong sabihin maliit na bato. At Walang bro. yan yung meaning mali, niya bro. mali ka, Yung bro. Petra ay bedrock na tumutukoy kay Kristo. Makapagbibigay ka ba ng ibang talata na nabanggit Na si na Pedro bato ay si rock. Pedro? Rock. Oh, Kasi eto. ako, marami akong talatang ibibigay na ang batong iyan Ito, ay si ito. Kristo. Kaya itatatag ni Ito. Kristo ang simbahan sa kanya mismo, hindi sa Ayan, tao. oh. Then he took Simon to Jesus. Jesus looked at him and said, your name is Simon, son of John, but you will be called Cephas. This is the same as Peter and means a rock. Hindi yan bedrock. Ang tawag yan pebbles. Sino Ang tawag sasabing yan bedrock? small rock. Oy, sino nagsabing bedrock? Ikaw lang, Ang nabanggit sa wag mong Biblia, saksakan. huwag kang tumawa bro dahil Huwag hindi mong saksakan ng bedrock. Wala akong sinasabing bedrock eh. Huwag mo sinasaksakan ng bedrock. Huwag kang maglagay sa akin ng mindset na wala naman sa mindset mo lang naman. O ganun. Huwag mo kong saksakan na ganyan mga mindset. Hindi yan ubra sa akin. utak mo dahil bedrock, hindi mo alam kung anong pagkakaiba sa maliit na bato kaysa solid at bedrock na bato na siyang si Kristo. Kasi nga gusto mong leader tao, hindi Diyos. Anong leader, Sa 3 Corinthians chapter 10 verse 4, sino ang batong Teka, tinutukoy? anong gusto kong leader tao, hindi Diyos? Bro, sa katuruan namin, Sige, bro, papaliwanag sa ko. katuruan. Okay, sasagot ako, ipapaliwanag ang sabi mo ko. kasi, Bakit mo sinabi ang yun? sabi mo kasi, ang gusto kong leader, tao, hindi Diyos. Ang tanong, sa katuruan namin Katoliko, sino ang founder namin, bro? Ang founder ninyo Sa katuruan namin, ay hindi si Kristo dahil claim lang ninyo na si Wait. Kristo ang founder. Ang tanong ko sa iyo, maliwanag. Ang sabi mo kasi, ang gusto kong leader, tao, hindi Diyos. Kaya ang tanong ko sa iyo, ayon sa katuruang Katoliko, sino ang founder namin? O ganito ang sagot ko. Dalawang tanong mo, dalawa din sagot ko. Dalawang Una, tanong, ang isang claim tanong ninyo yan. ay si Kristo ang Tanong lang inyong yan. founder. Pangalawa, sa tanong ko, bakit sinabi ko na tao ang gusto nyo maging leader
Kasi nga, si Kristo mismo ang nagpahayag. Saan You mo are nabasa, bro? Saan mo yan Petros. nabasa? Bro, saan Catholic? Pero ang tinawag niya ay Petras. Bro, Yung Bedra. saan So yung bato Catholic? na yon sa mga talata, wait lang bro, pinahintulutan kitang magpaliwanag kanina. So pahintulutan mo rin ako ngayon, kung may tutol ka, makikinig ako. Tama? Sa Biblia kasi, yung nabanggit diyan na Petra, yung bedrock na yan, yung malaking bato na pundasyon, mag-research kayo 1 Corinthians chapter 10, verse 4, ang bato diyan ay si Kristo, hindi si Pedro. Pastor Lloyd, Sa Efeso 2:20, ang tinutukoy diyan na bato, si Kristo, hindi rin si Peter. Pastor Lloyd, Kahit si Peter mismo nagsabi sa 1 Peter chapter 4 and 8, mababasa diyan, si Kristo ang buhay na bato. Pastor Lloyd. Bro, So siya ang tinutukoy na bato. Tapos Bro, sa awit din, ang daming daldal nito. Ang daming daldal nito mo kaya ako sa mga ganitong uri ng kausap parang ko nalibadbaran ako eh. Yung hindi nakikinig. Bro, kung gusto niyong maging leader ay tao, bro, hindi talaga si Kristo. bro, ang tanong ko bro, Sa inyo na, bro. Ang tanong ko bro, saang Catholic document mo nabasa na gusto namin ang aming founder ay tao lang? Saang Catholic document mo nabasa yan? Ayon mismo sa pinahayag mo, Hindi, dahil kung gusto mo na si ang tanong ko Kristo sa iyo, ang inyong maging bro, pangulong bato or maging pangulo, bro, wag mong babaguhin yung bro, wag mong babaguhin. Wag mong babaguhin. Binabago mo eh. Hindi lang si Padre binabago mo, pati ako binabago mo yung tanong ko eh. Ang tanong ko sa iyo, saang Catholic document mo nabasa? Hindi bro, di kita naririnig bro. Saang Catholic document mo nabasa na gusto namin na ang aming founder ay tao lang? ayon nga sabi ko sa pinahayag mo, Anong Catholic document na pinahayag ko? dahil sa ayaw mong tanggapin, Hindi. Wag mo kong pararatangan. Bro, wag mo kong lalagyan ng salita Bro. na hindi ko sinasabi. Bro, dyan Ang bro. tanong ko sa iyo, yes. May tanong ako sa kanya muna bro. Kasi para bang pinapalabas niya kasi na yung magkaiba talaga yung Petra sa Petros. Tama ba, Pastor Lloyd? yes Brad, dyan rin. So ano yung Petros? Maliit siyang bato Maliit na bato at yung yan ay Petros? tumutukoy sa pangalan ni Pedro. Petros, maliit na Yan bato. ang pangalan niya kung saan ay sa Biblia, yung pangalang iyan ay advocate sa pangalan ni Pedro, pero yung Petra ay nakadikit ayon sa prophecy. Yes, sangayon ka ba Pastor Lloyd na ang ginamit na wika ni Panginoong Jesucristo nang sinabi niya yan ay Aramaico? Sangayon ka ba dito o hindi? Since ang kanilang mother tongue is Aramaico. Ayon ako at sangayon din ako sa pag-translate ni Mateo. Salamat. So ano Sa ang Aramaico? na- Ano ang Aramaico sa salitang Petros? Kasi na-research mo na yan, No. pwede mong mabasa. So you mean you Nga, don't know? na- Sagutin mo, hindi ka sagutin mo, marunong sagutin alam. mo. So you mean, Wait lang, pero yun, ipasagot mo sa kanya. Ay Ipasagot mo sa kanya. kaya nga, Wag mong papayagan na magdadahilan siya hanggang mailayo niya yung issue. correct. Sagutin mo yun. hindi ako nagdadahilan. Sagutin mo. Ano sa yung Aramaico ginamit ang na salitang Petros? At ano sa Aramaico ang Ano sa salitang Aramaico? Petra? Oh, Kasi anong sagutin sinabi mo. ni Panginoong Jesucristo yan, ginamit niya dyan ang kanyang lingwahe, Aramaico. So, ano ang Aramaico ng Petros at ano ang Aramaico ng Petra? Ay sinalin na ni Mateo. Hindi. Wag No, kang wag mo na tatakbo yung sa salin. salin. So, Mm-mm. ibig sabihin mali si Bro, Mateo sa No, wag pagsalin mo hindi. natin. Kasi sasalin. sa ano kasi sa Koinig Greek, bro, Pastor Lloyd, dapat mo unawaan natin sa Koinig Greek kasi mayroon na kasing grammatical gender.
mayroon ng grammatical gender. Kaya ginagamitan na ngayon ng ayon sa gender ng sinasabihan. Kaya naging Petros. Kasi lalaki si Pedro. Pero sa Aramaico kasi nung ginamit ni Panginoong Jesucristo ang wika sa Aramaico, for sure hindi mo alam kasi kung alam mo, sinagot mo na ako agad. So ibig sabihin hindi mo alam. So nung sinabi ni Panginoong Jesucristo yan sa Aramaic, parehas lang yan na liter. Kephas to Kephas. Parehas Cephas yan. Sa Greek na lang nagkaiba yan kasi may grammatical gender na sa Greek. Kaya nga Petros at Petra. Pero sa Aramaic, nang sinabi ni Panginoong Jesucristo yan, Cephas yan. Sangayon ka ba na Cephas ang Petros sa Greek? O Cephas ang Petros sa Aramaic at yung Petra naman Cephas din or Kephas. Sangayon ka ba yan o hindi? Ibig sabihin, kita mo, hindi mo alam. Ang lakas mo tumulig sa pastor pero hindi mo pala alam. Yung Petros at Petra sa Aramaic parehas Kephas lang yan. At wait lang, pastor. Mas malakas pa ang ugong ng inyong mic kaysa sa boses mo. Malakas pa ang ugong ng mic? Bago ko sagutin. Baka naman sa ano mo yan, reception. Kasi okay naman eh. Jando para malinaw yung sagot Hindi mo. ba maganda yung aking mic, Marijando? Pa-confirm nga natin? Bago ka magsabi na Okay hindi naman, ka makasagot. okay naman yung mic mo, bro. Siguro Hindi ko na talaga libadbaran. makasagot eh. Sabi mo nga eh, na-research ko na. Ibig sabihin, hindi mo na-research. So, ulitin ko. Alam mo ba na sa Aramaic in which yan ang mother tongue ng ating Panginoong Jesucristo? No? Nung sinabi niya yan, parehas Cephas ang kanyang sinabi dyan. Sangayon ka ba dyan o hindi? Okay, objection. Objection. Sagutin mo, wag ka mag-object dyan. Si John Ray or baka mabilis lang yung pagsasalita niya. Uy, kanina sinagot mo na nga ako kanina eh. Sibil naman bigla na lang. Sige, ikaw mag-relay sa sinasabi ko ba ni Jando kasi naririnig ka niya na maayos. Itanong mo sa kanya ba ni Jando na alam ba niya na yung Petros at Petra sa Aramaic parehas Cephas yan? Oh, alam mo ba ng Petros at Petra sa Aramaico, Kepa yan? Oo. Okay, alam mo. Alam niya ba rin John Ray? Kepa. Alam mo ba na ang Kephas sa Aramaico, bigrak yan? O yung sinasabi mong bidrak? Alam mo yan o hindi? Tumutukoy kay Kristo. Hindi. Alam mo ba na ang Kepa sa Aramaico, bedrock? Ang Kaypa. Kaya nga Kaypas ang tawag sa kanya. Sangayon na siya Barijando sangayon na siya na ang bidrak sa Aramaico Kaypo. Alam mo ba na wait lang. Alam mo ba na si San Pedro tinawag ni Kephas ni San Pablo? Alam mo hindi? Ano sabi mo? Tinawag na ba to? Ano? Si Pedro tinawag ni San Pablo na Kephas. Ang Kaypas, may ano yung kahulugan Kephas? yan, maliit. Big rock ba yun o small rock? Small rock na. Hindi naman ako tukol na small rock sa Peter. Ano pa talaga? Ko ay yung big rock. Wait lang nga. Bro, ano ang unawa mo sa rock? Anong unawa mo? Kasi nga sa kahulugan kasi sa anong unawa mo sa rock? Sa Kaypas. Malaki, maliit. May dalawa kasing kahulugan yan. Una, ang Petros ay Pastor Lloyd. Sinabi ko na nga kaganina, Pastor Lloyd. Sa Greek kasi sa pagsali ni Mateo diyan kasi nga mas priority nila sa pagsusulat ang wikang Griego. No? Sa wikang Griego kasi nagkaroon kasi ng grammatical gender. No? Kaya ginamit ang salitang Petros kasi lalaki si Pedro, hindi siya babae. Pero nung si Panginoong Jesucristo ang nagsalita niyan, ang ginamit na salita diyan isa lang, Kefa or Cephas. Parehas lang yan. Kephas, Cephas. Yan ang Aramaico. Wait lang Pastor para matuto ka kasi tumutulig sa ka sa aral namin, hindi mo naman pala na-research. Sabi mo kanina, na-research mo na kasi yan. Ibig sabihin hindi mo pala na-research. Bastos talaga? Nasasalita pa nga, sinasabayan, bastos talaga. Tapos tinanong natin siya kanina kung sangayon ba siya na yung Kephas or Cephas is big rock or bidrak. Sabi niya, yes daw. Ba't mo sinasabing maliit na bato si Pedro?
Ngayon, ang tanong ko sa kanya is, anong unawa niya sa rock, anong unawa niya sa stone? Kaya nga, naghahanap ako Bro, ng anong isa unawa pang mo sa, bro, ebidensya anong pinagkaiba na ng rock sa stone? magsusuporta sa claim mo. Bro, anong pinagkaiba ng rock sa stone? Bro, May pagkakaiba kasi kapatid yung batong nabanggit diyan. Hindi, ang tanong ko, anong pagkakaiba ng rock sa stone? O spelling, magkakaiba sila sa spelling. Pero Ababaw, ababaw naman. Spelling lang? Ano ba to? Ano to? Hindi, Ano Ang to, babaw, komedyante? ang babaw naman ang reasoning mo, Pastor. Ano to, komedyante tong taong ito? Mukhang hindi worthy ilaban kay Brother Darwin to eh. At saka, Pastor, at tawag dito, Pastor Lloyd, no? Dapat, pag gagamit ka ng kapag gagamit ka ng unang Korinto 10:4, make it sure na stand din namin yan. Dahil ang bato talaga sa Bible, si Panginoong Jesucristo. Pero sa ayaw naman sa hindi yung pagkabato niya, ibinigay niya kay Pedro. Yan po ang context sa Matthew 16:18-19. Kaya nga tinawag siya ni Panginoong Jesucristo. Kaya nga tinawag siya ni Panginoong Jesucristo. Makinig ka muna. Wag ka muna Pastor Lloyd. Wait lang. Wala tayong pinagtatalunan pag ganun. Wait lang. Talunan. Ikaw ang tumututol. Ikaw ang tumututol. Ikaw ang pinapaliwanagan. Sa Matthew 16:18 ay si Peter. Ikaw ang tumututol dyan. Na yung Huwag mo ano sabihin ba? walang pinagtatalunan. Extension yan si Pedro sa pagkapangulo. Ang pinakabato talaga si Panginoong Jesucristo. Pero ibinigay nga niya kay Pedro kasi si Pedro ang kanyang pinagtayuan eh. Yan ang context niya Matthew 16:18. Huwag mong sabihin na siya na ngayong bato tapos magtatayo siya sa kanyang bato. Siya din. Out of context yun eh. Di ba? Kaya nga hinahanapan kita ng talata. Saan mo pa mababasa na sinabi na si Peter ang bato ayon sa propesiya? Kaya nga tanong ko sa iyo kaganina kung alam mo ba na tinawag siya ni San Pablo. Kaya nga tinanong ko sa iyo kaganina Teka. babalik dyan Baljando, wait lang, sagutin ko muna siya. Hindi nakaunawa. Pastor Lloyd, Si Kristo sa propesiya. Pastor siya na Lloyd, talaga kaya yung nga bato, kita wala tinanong nang iba. kanina, Pastor Lloyd, kaya nga kita tinanong kanina kung alam mo ba na si Pedro tinawag ni San Pablo na bato kasi hindi mo pala alam. Babasahin ko sa iyo na tinawag siya ni San Pablo. Oh. Kasi aminado ka na yung Kepas, bato yan na malaki. Oh, ito. Galatia 2:11. Pakita ko sa iyo ha. Oh, Galatia 2:11. Hindi mo pala alam eh. Tumutulig ka sa aral na hindi mo alam. Ayan o, tinawag siya ni San Pablo na Kepas. Ngunit nang dumating si Kepas, sino man yan, si Kepas yan, si Pedro man yan, sa Antioquia, ay sumalansang ako sa kanya mukhaan sapagkat siya'y narapat atulan. Tinawag ni San Pablo sa Kepas eh. Sabihin mong hindi siya tinawag na Kepas, yung yan ang Aramaiko ng Petros, Kepas, bigrak yan. O ngayon, alam mo na. Naway siya ni Pablo. Hindi. Ang tanong dyan, sangayon ka ba bro na tinawag siyang Kepas, ibig sabihin Bedrak? Hindi, maliit na bato pa rin ang Problema. pangalan niya. Kanina, oo na siya ngayon, hindi na naman. Ano ba naman to? Nag-oo ako kanina. Oo, sabihin kumukontra ka sa... Ano ibig sabihin ng kumukontra ka Kepa sa sarili bro? mo. Ano ang ibig sabihin ng Kepa? Malaking bato o maliit na bato? Para sa'yo, ano ang ibig sabihin ng Kepa? Malaki o maliit? Sa ginamit kasi ni Kristo. Hindi, sagutin mo tanong ko. Ano ang Kepa para sa'yo? Bro, guys, dami daldal ito eh. Ito ngayon walang alam. Sabi mo pa nga, hindi mo pa na-research eh. Kapag hindi ka sumasagot sa aking tanong at nag-aalibay ka, naaalibad ba rin ako, minumute kita? Kaya sana pag nagtanong ako, sumagot ka ng diretsyo. Ano ba ang Kefa para sa'yo? Malaking bato o maliit na bato? O, sasagot ako. Saglit lang. Ang sabi ko, Huwag ka muna pagtahinan. Sagot muna. Malaking bato o maliit na hindi bato? sagot. Ano ang sagot mo dyan? Ano ang Kefa para sa'yo? Malaking bato o maliit na bato?
Ikaw na lang kaya sumagot kasi Kaya nga tinatanong kita na, mo ako, sumasagot ako, nag-aalibay ka kasi. pinipigil mo yung sagot ko. Yung pagsagot mo Gusto kasi. mo talaga ng sagot, Depends. tumahimik ka Sagot, muna. sagot, sagot, Ibusal sagot. mo muna yung bibig mo. Sagot. Tapos pakinggan mo yung sagot ko. Sagot, wag kang mag-alibay, wag kang liliko, sagot ng diretso. Ano ang kefa para sa iyo? Malaki o maliit? May dalawang kahulugan ang kepas. Anong dalawang kahulugan ng kepas? Maliit at malaki. Kaya nga pag-translate ni Mateo, Petros at Petras ang ginamit. Dalawa pa rin ang kahulugan. Nako. Ibig sabihin, ang maliit ay tumutukoy sa kay Pedro Kaya na na, tao. buksan mo na lang ang Greek buksan mo ang Greek Baligando ng Galatia 2:11. Kung maliit na bato ba yan o darak? Big rock talaga yan. Ano yan? Ang 2:11 ng Galatia sa Greek. Tingnan natin kung tama ba itong pinagsasabi niya. 2:11 ng Galatia sa Greek. May small rock ba yan? Darak yan eh, da. May Galatia, definite Galatia yung article. Galatia? Oh, Galatia 2:11 kasi yung Kephas diyan Petros yan sa translation sa ano niyan. Tinawag siyang Kephas, Petros or Peter. Okay. Darak yan, Okay. darak, hindi yan small rock. Darak Okay. with definite article. Tapos proper noun pang ginamit diyan. Okay. Ayan. Tingnan mo yung Kephas diyan, bari diyan do, tingnan mo. Ang Okay. ano ng Kephas, darak. Ito. Ayan. 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 So, alin dito ba dyan, Re? Yung Kephas, Kephas. i-click mo yung number niya, number. Small rock ba yan or Kephas. darak? Oh, tingnan mo, darak or Darak. small rock? Darak. Oh, Darak, saan, bro. saan Darak. yung small rock niya dyan? Ano, number 1, darak ko? Saan yung small rock, bro? Kepa, saan yung small rock? Bro, Pangalan niya nga yan. saan yung small rock? Pangalan niya nga yan. Saan yung small rock? Hindi naman yung tumutukoy kay Kristo. Sinabi ko nga sa inyo. Pangalan niya yan. Kasi Peter nga yan. Tinawag na Kephas Peter, meaning darak, the big rock. Sabi mo kasi hindi mo pa na-research yan, kaya laglag ka tuloy. Saan dyan nakalagay na bidra? Darak Saan kaya yan yung darak ko. nakalagay? Ano yung darak? Ano yung darak sa'yo? Ano May yung definite darak sa'yo? article. An appendix rock. Ano yung darak sa'yo? Ay, nako. Ang darak ay bidra? O yan o nakalagay Ang o. rock ay bidrak. Ilunggo ka? Ilunggo ka? Name of Peter. Oh, ilunggo Kefa. ka? Surname mo Bakit Peter, bigla? Kefa. O ganito Ilunggo na ka? lang. Ang rock Dalawang ay bukong. bidrak? Ang nakalagay doon, surname of Peter. Anong pagkakaintindi nyo ng surname? Apelido. Buti naman. Apelido. Kasi yun ang binigay sa kanyang pangalan. Ano magagawa mo? Yung sinabi, pinalitan niya ang pangalan niya eh. Kefa, ang question dyan. ang tanong Saan mo ngayon, bro, nakuha yung Kefa, small rock? Saan mo nakuha bro, yan? ang tanong ngayon sa iyo, sa dinami-daming pangalan, bakit Kepa binigay kay Pedro? Pakisagot nga. Anong purpose? Bakit Kepa binigay na pangalan sa kanya? May purpose yun. Anong purpose? O, ganito yung aral. Bakit? Kita mo, ayaw mo talaga dyan do, makinig ng sagot ng katunggali mo. Ano nga? Kung totoong gusto mo talaga ng maayos na diskusyon, hindi ka lang puro daldal. Ano nga? Matuto ka rin makinig. Sumasagot ako, bastos ka, nagpapatawa ka, hindi pang entertainment ang gawain ng Panginoon at pagdiskusyon kagaya nito. Kaya kung yung kalaban mo, binabastos mo, ibahin mo ako dahil kaya kong ibalik sa'yo. Bro, alam mo bro, sa totoo lang no, ikaw yung bastos eh. Kanina, pag nagtanong ako, hindi ka sumasagot, lumilihis ka. Lumilihis ka. Sinasabayan mo kami. Yung tanong ko, sa alit na sagutin mo, lumilihis ka. Tapos pinahahabol mo pa kami doon. Ikaw nga yung bastos eh. Tapos, Then, kapag nagsasalita ako, bigla ka sasabay tapos ang haba parang pinapatay mo yung ano eh, pinapatay mo yung speaker mo para makapagdaldal ka. Ang malas mo lang kasi naririnig kami pa rin kami. Samantalang ikaw dito, pag ikaw minute ko, hindi ka talaga maririnig sa live.
Hindi ka lang marinig sa live. Then, basahin Ako natin yung may ang John- hawak ng live John program eh. 1:42 ba dyan do? Basahin natin ang John 1:42 sa Panginoong Kristo talaga nagtawag sa kanya ng Cephas. Ayan no? o. Mm. Then he took Simon to Jesus. Jesus looked at him and said, "Your name is Simon, son of John, but you will be called Cephas." This is the same as Peter and means a rock. Mm. Small nga yan, no? Small rock. Sana siya? Small rock nga eh. Small rock. Small rock dyan. Means a rock, hindi small rock. Yung rock, bro, yung rock na nakalagay sa Matthew 16:18, small yun o malaki? Capital yun o small? Ang salitang Petros. Hindi, pinaglalaroan mo ako rito eh. Kasi naka-small letter R yan, kaya sinabi ko small rock. Napikon na si Bro. Jando. Puso mo. Bro, ikaw talaga i-mute kita. Wala kang magawa dyan. Pinaglalaroan mo lang dito eh. Kaya ko sinabi na small rock kasi naka-small letter R yan. Tapos sinabi mo, ayan, umamin ka na, small rock. Kasi naka-small letter R yan. Yung rock sa Matthew 16:18, naka-capital rock ba yun o small rock yun? Ano? Nawala na. Small nga yun, small rock. Nawala? Yung rock, bro, yung rock na nakalagay sa Matthew 16:18. Nawala. Malaki. Capital yun o small? Ba't nagdodoble-doble? Nag-ano siya, nang didistract lang, kaya niya piniplay ulit. Pinaklaro ko lang, ano? Bro, ano yung ano ko? Sabi mo kasi, pinaglalaroan mo ako, binasa ko yung rock sa John 1:42, sinabi ko small rock kasi naka-small letter R, di naman siya capital R eh. Tapos sinabi mo, ayan, inamin mo na rin. So yung rock sa Matthew 16:18, yun ba naka-capital R o naka-small letter R? Isa Ano? po yan sa problema, yung hindi mo pa naaral tapos ang lakas mo. Kung willing ka talaga na ng sagot ko, Bro, hindi sana ako, bro, matuto ka rin pinaprangkahan kita, bro. makinig. Hindi ako willing makinig sa mga pasikot-sikot na mga argumento. Ang gusto O, ko, kagaya rin sa'yo, hindi rin ako interesado sa mga dito ka umalis ka, tumahimik ka. Huwag ka na lang pumasok dito. Ganun pala yung ano sa'yo eh. Magkikipagkalibad-barang ka sa akin. Sino ba may-ari ng programang ito? Ikaw ba? Kung i-mute kita ng buong gabi, wala kang magawa eh. O, i-mute kita na hanggang katapusan, may magagawa ka? Huwag mo ko paandaran ng ano mo. Nung sinabi kong small rock yun kasi naka-small letter R. Sinabi mo ngayon, inamin mo na, small rock yan. Yung rock At saka Maridando, ang capital R ba yun o small ang R? small rock, ang small R doesn't mean small rock, small na bato talaga. Meaning lang yan, common noun. Ano naman to? Kung sa baga, hindi lang si Pedro ang nagmamayari ng titulo na yan. Yan ang meaning yan. Pero tingnan mo yung yung definition yan, darak. Ibig sabihin, Sabi niya, ano talaga ang siya? Siya kepa talaga daw, yung ang- bato na pinayuan ni Panginoong Kristo. ang sabi niya, ang Iba kepa naman daw, dalawa daw meaning ng kepa. Malaking rock at maliit na rock. Idarak lang ang Saan kaya niya nakalagay doon. nabasa na, saan kayang Aramaic dictionary niya nabasa yun? Ng Aramaic, Jando, ganito makinig ka ha. Yung dalawang kepa na ginamit, bakit pagdating sa kay Mateo, pinalitan Sinagot niya na ng ni dalawang John klase? Rian. Sinagot ka kita dahil Sinagot nga na yan, ni ang John Greek Rian. kasi, sa Greek kasi, Pastor Lloyd, sa Greek kasi meron silang grammatical gender. Dapat mo na nakakaintindi ka grammatical gender? Nakakaintindi ka grammatical gender? Nakakaintindi ka, wala. Nakakaintindi ako, O ba, ikaw hindi. ba't mo inulit? Uy, sinagot na niya John Rick kanina. doesn't mean na maliit siya na bato. Hindi yung ganon. O, ganito. Ginawa lang Petros yan Extra kasi nga tanong. lalaki si Pedro. Kaya inano siya, ginawa siyang Petros. Hindi yun dahil maliit na bato siya, kundi dahil lalaki siya. Ayon sa grammatical gramatika ng Koine Greek, kaya tinawag siyang Brother,
Brother Ano? John Ray, Granted. Brother John Sige. Ray, Itatayo ni Brother John Kristo ang sabi ni at si Brother... Pedro ang may otoridad. Ang tanong, saan Wait sa lang, Mateo sumasalita pa ako nito. 16:18 nabanggit Nagsasalita pa na ako rito. na Katoliko ang binanggit na itatayo Nagsasalita pa na ako simbahan ni rito. Kristo? Tingnan mo. Saan? Sabi mo, sasalita pa ako rito eh. Salita pa ako rito ha. Ang sabi ni Brother Dwayne Cartojano, kasi si Dwayne Cartojano magaling sa Greek yon. Nakakabasa ng Greek yon ng walang transliteration. Nakakabasa ng Greek yun ng walang translation. Kahit At Hebrew. kahit ay paliwanag ang iba't ibang Greek grammar. Mm-mm. Ang sabi ni Brother Dwayne Cartojano ganito. Ang tama naman dyan, yung Petra talaga Petra eh. Kaso nga lang, ingay nito. Mute kita. Ingay-ingay mo. Oh, ingay-ingay mo, mute kita. Wala kang magawa ngayon. Oh, ako ba sasabihin mong bastos? Ikaw yung bastos dyan. Ngayon, eto. Ang sabi ni Brother Dwayne, na dahil ipinangalan sa tao yung Petra, hindi pwede na hindi gawing masculine. Kasi naka-feminine form yun. Kaya sinadyang baguhin into Petros kasi ipinangalan sa tao lalaki pa. Eh kung hindi lalaki si Pedro, malamang manatili siya sa Petra na salita. Petra Hindi form ba pa rin. baguhin yun? O, nasa original form talaga siya. Kaya dahil ginalaw na ginawang Petros, para lang kay Pedro, ginawang Petros kasi masculine si Pedro. Yun ang reason. Hindi nangangahulugan na dahil maliit siya na bato. Wag kang gagawa ng ibang hindi ka marunong sa Greek, wag kang ano dyan. Feeling magaling. Yan ang explanation ng mga Pastor Lloyd. Yan ang explanation ng mga kahit hindi Catholic scholar, even Protestant scholars. For the sake of discussion, sabi ko, sige, papanigan kita. Pero ang tanong sa Mateo 16:18, saan dyan nabanggit na Romano Katoliko ang Romano itinatag ni Katoliko. Kristo? Sige lang ba dyan? Sige, ano yung tanong? Ano daw? Ano yung tanong, Pastor Lloyd? Ang tatanong niya? Saan Yan, nababasa? daldal ka kasi ng daldal. Saan Hindi mo nababasa? na narinig yung tanong Alam mo ko. kasi, yung mga tanong na ganyan, Pastor Lloyd, alam mo, so, granting Alam mo, without admitting. yung tanong mo, ang tawag dyan, fallacy of argument from silence. Correct. Fallacy yan ha, pastor ka, magpapalacy ka. Bado dyan do. Alam mo ba yung fallacy? Invalid argument yun. Bado dyan do. Kung Ganito dyan do. Pastor Lloyd, wait na Pastor Lloyd Pastor Lloyd. Pastor Lloyd. Granting without accepting, Pastor Lloyd. Pastor Lloyd. Tanong ako sa iyo. Pastor Sabi ko, Lloyd. for the sake of discussion, Pastor sige. Lloyd, wait lang, Pastor Lloyd. magpatuloy tayo. Pastor Lloyd, Pastor Lloyd. Sasabihin na natin Ano, maingay yun, si Pedro ang batong tinutukoy ni Kristo. Ngayon yung kasunod kong tanong, sabi ko, sa Mateo 16:18, saan ang Romano Katoliko na binanggit na sila ang itinatag ni Kristo? Ayan nga. Granting without wait mo na ba dyan do? Granting without accepting na hindi yan Katoliko kasi hindi nabasa na Roman Katoliko yan. Nabasa mo ba dyan Calvinism? Wala rin. Hindi, saan? O saan rin ang Calvinism? Kung hindi kami yan kasi hindi nakalagay dyan Roman Catholic. Kung hindi pala kami yan kasi hindi nakalagay Roman Catholic sa Matthew 16:18, na saan naman nakalagay yung Calvinism? Wala rin. Hindi, wag mo ibahin ako. Tapos may resort pa. Fallacy yung tanong mo eh. Wala Bro, na ng ang tanong mo Calvinism. kasi, Baro dyan do. Ang tanong Wala mo na ng kasi, word na fallacy from Calvinism. argument from silence. Ang tanong mo. Wala na ng term na Calvinism. Mayroon pang reform. Mababasa mo ba yan dyan? I will build by reform Calvinism. Okay, Brother John Ray, dalawa na kayo na dyan do. Pinagtutulungan nyo akong Ay, nako, na trash talking na. Dapat talaga pagtulungan. Basta trash Dapat talking, minumute ko yan eh. Para mas maunawaan mo sana, pero dalawa na kami, hindi mo pa rin maunawaan eh. Napakasimple lang naman eh. Ang sinabi ko, yung tanong mo, fallacy yun. Fallacy of argument from silence yun. Na, hindi ka mahiya. Pastor ka, magtanong ka, fallacy. Hindi ka nahiya dyan. Wala granting without accepting eh. Pastor Lloyd, kaya nga sabi namin sa iyo, granting without accepting na hindi kami yan kasi hindi nabasa Roman Catholic. So, nabasa mo ba dyan? Reform Calvinist yan. I will build my Reform Calvinist.
sa S18. Di ba? Bro, sabi ni Kristo, bro, Mateo 7:12, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Correct. Golden rule, Huwag golden kang rule. magtanong sa amin. Huwag kang magtanong sa amin ng katanungan na Na pag hindi mo rin kaya binaligtad sa iyo, sagutin. hindi mo rin masagot. Kawawa naman to. Pastor pa naman to. Pinaglalaruan lang natin. Naintindihan mo? Huwag mo kaming tanongin ng isang tanong na kung binaligtad sa iyo, hindi mo rin masagot. Wawa naman to. O sige, mag-selfie ka dyan. Sige, patuloy ba na dyan, Re? Oh, kasi Alibad ba rin ako rito? kasi yung mga ano niya, mga tuligsa niya una hindi niya pala naaral. Tanong natin sa kanya, alam mo ba na ano ang Aramaic sa Petros at Petra? Anong sagot niya sa atin una, mga kapatid? Naaral mo na kasi yan. Ibig sabihin, tumutuligsa ka sa isang bagay na hindi mo pa naaral. Tapos tumutuligsa ka. Tapos nung nalaman mo na kepas pala, ang sagot mo, maliit na malaki. Maliit na malaki. Tapos tinanong ko siya, bakit sa dinami-daming pangalan, bakit Kepa ba binigay kay Simon? Bakit Kepa? Di niya masagot. At saka yung sinasabi niya, Simple mga lang ang kapatid. sagot doon eh. Oh, mga kapatid. Bakit Kepa binigay sa kanya ang pangalan? Bakit Kepa binigay sa kanya? Sapagkat sa Kepa itatayo ang iglesia. Ganun lang kasimple ang sagutin yun. Di Ito mo ang alam. ito ang pinaka-panlaban kasi nila diyan, no. First Corinthians 10:4, ito kasi ang nakasabi. At lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. Hindi naman dinidinayan. Fundamentally si Kristo talaga ang bato. Hindi natin dinidinayan. Pero sa ayaw mo at sa hindi, Pastor Lloyd, yung pagiging bato na iyan, isinyer yan kay Pedro. Kaya nga, Matthew 16:18, I will be, ikaw ay Cephas or Petros. Ibig sabihin nun, bato. Ginawa siyang bato din. Kasi siya nga pagtayuan. Kasi kung babasahin mo sa Matthew 7:24, to hindi kasi alam ang ano nito eh. Sabi niyang ang batong tinayuan si Kristo pa rin. Mali. 7:24. Basahin natin 7:24. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito ay igaganap ay matutulad sa isang taong matalino. Sino itong taong matalino? Si Kristo. Na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Siya na nga yung magtatayo. Siya pa yung tatayuan. Logic ba, logic? Hangalan yun, bro. Oh. Kasi ang paliwanag dati ng SDA pa ako dyan, imposible siya maging malaking bato kasi mahina siya, tao lang siya. Yun ang kanilang reason. Pero ang totoo niyan, kung pag-aaralan mo talaga yan, binigay sa kanya ang pangalang bato kasi sa bato itatayo ang iglesia. Kaya nga siya pinapalakas ni Kristo eh. Yung mga reasoning na tao lang siya, totoo naman yun. At ang tao, kung tao lang, walang kakayahan. Pero from the Old Testament, lahat ng tinawag ng Diyos ay naging malakas dahil Diyos mismo ang nagbigay ng kalakasan. Yan ang ano sa Biblia. Kaya kahit pa si Pedro tao lang, pero Simple Diyos lang naman ang yun eh. Pero Junre, simple lang naman kasi yun eh. Tinanong niya yung mga alagad niya. Sa tingin niyo sino ako? Si Pedro lang ang nakasagot. Sabi ni Simon, ikaw ang Kristo, ikaw ang anak ng Diyos. Doon nangyari ang pagpipili, pagtatalaga kay Pedro. Sabi ni Kristo, swerte ka naman anak ni Simon Baronas, kasi yung nalalaman mo hindi galing sa kung kaninong tao. Ito ay binigay sa iyo ng Ama. At dahil diyan sinasabi ko sa iyo, di ano yun eh. May pagtatalagang nangyari doon eh. Oh. At dahil diyan sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Kepa. At sa ibabaw ng kepang ito, itatayo ko ang aking iglesia.
May reason yun eh. Ba't siya tinawag na Kepa? Sa dinamidayan mo ng pangalan bigay kay Simon. Bakit Kepa pa? Simple. Sapagkat sa Kepa itatayo ang iglesia, hindi ba niya masagot pastor siya? Saka yung ano ba rin dyan doon, no? Yung sabihin nila na hindi pwede si Pedro kasi tao lang si Pedro. Oo, tao nga lang pero tingnan mo ano ang sinabi ni Panginoong Jesucristo sa kanya. 31:32. Diyos ang magpapalakas kay Pedro. Luke 22:31-32. Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa ginagawa ng magsasaka na inihihiwalay ang isa pang trigo. Subalit idinalangin kita upang wag manghina ang iyong pananampalataya at kapag nakabalik loob ka na, nakapasok mo pala siya uli. Ang aking iglesia. So yung Bastos talaga unang oh. tanong ko, Bastos talaga yung nagsasalita si Petros at Petra ba magkapareho ang kahulugan? Kasi nga, magkaiba po yun. Yung Petros Bakit kasi, hindi siya makita mo tumutukoy dyan do? sa maliliit na bato. At yun yung pangalan ni Pedro. Pero yung Petra, Bidrak po Bro, yun, yun din, ang foundation kinakausap po yun. niya, yung nasa live Sa niya. Biblia kasi, ang yun. propesya kasi na Tanggalin ko na lang ito. Bastos Oo. talaga tong taong ito eh. Kunin ko lang ito kasi sasalita siya lang mag-isa. Ang kausap niya, yung kanyang nanonood sa kanyang live, ang lit-lit naman. Ilan nanonood sa live niya nun eh? Tingnan ko nga yung live niya. Silipin ko yung live niya. Alibad ako sa taong ito eh. Wala, hindi Wait lang. umabot ang 10 mang nanonood dyan sa ano niya live. Naku, hindi umabot ng 10.